Hindi niya gusto ang buhay na nakasanayan ni Elijah. Ayaw niyang maghintay at mag-alala sa bahay. So she left him. After 3 years, kailangan pala niyang tulong nito. At hindi naman siya binigo ng binata. Ibinigay ang tulong na kanyang hinihiling. Then she realized, hindi pa pala siya ganap na nakakalaya sa pag-ibig nito. After all those years, ito pa rin pala ang laman ng kanyang puso. Ito kaya, siya pa rin kaya ang gusto. Everything's okay, honey. Nakangiting wika ni Sin nang ito mismo ang naghatid kay Jamila ng trahe de boda na kanyang isusuot. Well, it's settled din. Nakangiting wika ni Jamila. Yeah, so it means tatanggapin mo na itong susi ng condo unit ko para ikaw na lang ang mamahala sa gagawing pagbabago roon ng kaibigan mong interior designer. Nakangiti pa rin itong iniabot sa kanya ang susi ng pan nito. Bahagyang natigilan na napatitig siya sa iniaabot nitong susi. Palaging iniaalok sa kanya ni Sin ang susing iyon. Para daw kapag gusto niyang magpunta sa pad nito at wala ito ay may akses siya para makapasok. Pero tinatanggihan niyan. Anda pa rin ang kanyang kalooban na maging at home sa unit nito. Nakalaunan ay magiging tirahan na rin niya kung sakali kapag kasal na sila. Hindi na niya gagawin ang mga pagkakamangling na gawa niya noon sa isang nakaraang relasyon. Pero ngayon, 1 buwan na lang at ikakasal na sila. Magiging mag-asawa na. At may kailangan siyang ayusin sa unit nito para magmukha talaga yung tahanan. Tatanggihan pa ba niyang ipinagkakatiwala nitong susi? Sige, ako nang bahala. Sasamahan ko roon si Abby para mag-estimate na niya ng mga kailangan para redecorate na ang pad mo. Hay salamat. Akala ko hindi mo pa rin tatanggapin iyon. Aba, magtatampo na talaga ako. Ngiti na lang ang itinugon ni Jamila sa katipan. Siya nga pala, I have to go. Hindi ka ba rito maghahapunan? Next time na lang ha, may ka-meeting pa kasi ako eh. Sige. Thanks, bahagyang dumukwang si Sin para halikan siya sa mga labi. Pinigil niya ang pagnanais na iwasan ang halik nito. Lagi naman siyang ganoon. Naiilang kapag hinahalikan siya ng katipan. Hindi alam ni Jamila kung bakit. Aalis ka? Maang na tanong ni Jamila sa nobyo na magpaalam ito sa kanya 2 linggo bago ang kasal nila. Yeah, naisip ko kasi na kahit patay na pareho ang mga kaibigan ko. At least may bilita ko naman sa mga pinsan ko at iba pang kamag-anakan sa Davao na pakakasal na ako. Well, may katwiran ka riyan. Kaya lang hindi ka kaya kapusin sa araw. 2 weeks na lang at kasal na natin, hindi ba? Wala na naman tayong aayusin pa, hindi ba? Oo, kaya lang, don't worry. 1 week lang ako roon, and don't worry, palagi akong tatawag sa'yo. Sige, ingat ka roon ha. Malambing niyang wika. Thanks. Isang maalam na halikang iniwan ito sa kanya nang ihatid ito ng dalaga sa airport. At sa pagkakataong iyon, pinilit niyang tugunin ng maalam din na halik ang pagpapaalam ng nobyo. Somehow kailangan na talaga niyang sanayin ang sarili na tugunin ang mga paglalambing nito. After all, ikakasal na sila. Nalalapit ng araw na lubusan na siyang magpapaubaya rito. Kailan pa ba niya sasanayin ang sarili? Naghintay si Jamila sa pagbabalik ni Sin at tinupad naman ito ang pangako sa kanya na palaging tatawag o magte-text. Nakausap ko na ang mga pinsan ko. 3 sa kanila ang darating sa araw ng kasal natin. Wika ni Sin sa isa sa mga text nito kay Jamila. Sasama din iyong isa kong tiyahin, kaya kahit na paano ay may kamag-anak akong makakadalo sa kasal natin, honey. That's nice, hon. Kailan ka uuwi rito? Tomorrow. Sunduin mo ako sa airport, ha? Sige. Kahit na hindi pa rin sigurado si Jamila sa naging pasya na pagpapakasal kay Sin, unti-unti na rin natatanggap ng kanyang puso na ito talaga ang lalaking para sa kanya. Kaya kahit na paano, nasasabik na rin siyang bumalik ito. Kaya kinabukasan, 7:00 pa lang ng gabi ay nasa domestic airport na ang dalaga para sunduin ng nobyo gayong 9:00 pa lang ang dating ng eroplano nito. Where are you now? Malambing niyang tanong sa lalaki nang tumawag ito. Nakapag-check-in na ako rito sa airport. Mga 30 minutes pa bago umalis ang eroplano eh. Bakit ang aga mo riyan sa airport? Baka matraffic ako eh. Anyway, okay lang. May baon naman akong pocketbook, hindi ako maiinip dito. Tawag ka kapag palis ng airplane dyan ha. Okay, tatawag din ako kapag nariyan ako sa airport. Huwag na, sobra ka naman. Magkikita na tayo, tatawag ka pa. Basta tatawag ako.
Miss na talaga kita eh. Talaga? Oo naman. May pasalubong nga pala ako sa iyong durian at marang. You're going to love it. Wow, gusto ko iyan. Kaya lalo siyang nasabik na dumating na ang katipan. Kahit paano, nakatulong ang may isang linggong hindi nila pagkikita. Kaya na-miss ni Jamila ang lalaki. At kagaya ng sinabi ni Sin, tumawag ito ng pasakay na ng eroplano. At tumawag din ang bumaba sa naiyang sinasakyan nito. Wait me at the arrival area ha. Malambing pa nitong wika sa kanya. Okay, siya nga pala. Sin Del Castro. Naulinigan ni Jamila na may tumawag sa pangalan ng katipan. Yes, wika nito sa kung asino mang kumausap dito. Nakikinig lang si Jamila kung ano ang isasagot ng lalaki. Pero nag-visitor na mula sa kabila. Baka kakilala niya. Baka ini-off na lang niya ang cellphone. Sa loob-loob na lang ni Jamila. Isa-isa nang naglalabasan sa arrival area ang mga pasahero nang kararating lang na domestic flight. Tuwang sumalubong ang mga kamag-anakan at kaibigan ng mga pasaherong may sundo. Kandahaba naman ang leeg ni Jamila sa pagtanaw sa nobyo kung kasama na ito ng mga parating. Pero hindi niya ito makita. Nasaan kaya siya? Baka nasabit lang sa kung saan. Baka nagdaan sa restroom o kaya ay may nakitang kasamahan. Naghintay pa rin si Jamila. Nagsimula nang dumalang ang mga dumating na pasahero. Maging ang mga sumundo ay nag-aalis na rin. Ano bang nangyayari sa taong iyon? Pero pinigil niya ang sarili na tawagan ng nobyo. Baka parating na ito. Naghintay pa rin siya. Hanggang wala nang lumalabas mula sa pinto ng arrival area. Wala rin siyang kasama sa waiting area. Sin, nagsimula na siyang kabahan. Pagkaraan pa ng may kalahating oras na paghihintay, hindi na nakatiis si Jamila at tinawagan ito. Pero out of reach na ang numero nito. Lumapit na sa isang guard ang dalaga para magtanong kung may tao pa sa loob o kung pwede siyang pumasok para hanapin ang kanyang susunduin. Hindi siya pinayagang pumasok pero kinuha ang pangalan ng kanyang susunduin para i-page sa information desk. Ilang beses niyang natinig ang tinawag na pangalan ni Sin para ipalam dito. Naghihintay na rin ang sundo nito sa arrival area. Ngunit mahigit isang oras na ay wala pa rin ang anino ni Sin. Kahit pa ulit-ulit niyang tawagan ang numero ng lalaki, ay hindi na niya ito makontak. Nagsimula na siyang mag-alala. Kinulit niya ang mga gwardya ng airport na hanapin ang kanyang susunduin. Pinagbigyan naman siya ng mga ito sa huli at sinamahan pa nga siya sa opisina. I'm sorry, Miss Samantha, pero walang record sa computer na may umalis sa Davao na sakay ng dumating na domestic flight na nagngangalang Sin Del Castro. Ano? Hindi siya makapaniwala. Imposible yun. Kani-kanina lang ay kausap ko siya at nakababa na raw siya ng eroplano. We're sorry, ma'am. Pero wala ho talagang nakarecord dito sa computer na may ganyang pangalan. Walang nagawa ang pakikipagpilitan ni Jamila. Maging sa susunod na flight ay wala rin ganong pangalan na nakatakdang dumating. Ditong nilisan na lang niya ang lugar. Dumiretso siya sa condo unit ni Sin sa pagbabakal sakaling naroon pala ito at hindi lang sila nagkita kanina. Ngunit wala roon ang binata. Baka naman sa bahay ko siya dumiretso. Agad niyang tinawagan ng kasabayan na si Elena. Wala po, senyorita. Akala ko po ba isusunduin niya sa airport? Balik tanong pa nito. Sige na, saka ko nilang sasabihin sa'yo. Sa condo unit na lang ni Sin siya naghintay sa magdamag na iyon. Posible kayang binibiro lang niya ako. Sinusubukan ba niya kung gaano ako matataranta? At mag-aalala kung sakaling bigla na siyang mawala. Parang gustong magalit ng dalaga sa katipan. Ngunit itinaboy niya ang ganoong isipin. Hanggang sa hindi niya nalilinawan ang lahat, hindi niya ito tuluyang huhusgahan. Pero lumipas na ang magdamag. Wala pa rin si Sin. Hanggang mag-umaga na. Tinawagan na ni Jamila ang ilang kasamahan at kaibigan nito sa trabaho. Nakakilala rin niyan. Pero walang masabi ang mga ito. At sa huli, ay binabalik pa nga sa kanya ang tanong na hindi ba't nasa Davao. 3 araw na mula noon, pero hindi pa rin nila alam kung nasaan si Sin. Nagpa-blatter na sila ng mga kaibigan sa pulisya na nawagan sa radyo at TV. May mga nilapitan na silang tao na baka sakaling makapagturo o makapagsabi sa kanya kung ano na ang nangyari kay Sin pagkababa nito sa sinakyang eroplano, pero bigo ang dalaga. I'm sorry talaga, Jamila. Pero kahit palihim ko nang sinilip ang record nila sa computer, talagang walang Sin Del Castro na umalis sa Davao
at dumating sa Manila. Wika ni Maynard, empleyado sa airport at nobyo ng kaibigan niyang si Lisa at napakiusapang hanapin ang record file ng pag-alis at pagdating ng mga pasahero. Bakit ganun, Liza? Paanong nawala nilang siyang parang bula? Jamila, ayoko sanang sabihin ito. But I came to this conclusion na baka paraan lang ito ni Sin para hindi matuloy ang kasal ninyo sa linggo. Natitigilang natitigan nilang niya ang kaibigan. Liza, anong magiging dahilan niya para ako takbuhan sa araw ng kasal namin? You know that he loved me that much at siya ang mapilit na pakasal ako sa kanya. At alam niya iyon. Kasi baka naman kung mo naging kayo na-realize na hindi ka pa niya talaga mahal. O kaya naman, baka talagang manlulokos lang siya at, Liza, wala siyang dahilan para lokohin ako. Maliban sa yakap at halik, wala siyang nakuhang iba sa akin. Alam mong maingat ako sa sarili, hindi ba? Alam ko, kaya lang. Wala rin siyang dahilan para magtago pa kung ayaw talaga niya akong pakasalan dahil alam niya na hindi ko siya hahabulin dahil hindi ko pa rin siya ganoon kamahal. At alam ko hanggang sa huling sandali ay gusto pa rin niyang gawin ang lahat para patunayan sa akin na mahal niya ako. Sa bagay nga, Liza, may nangyaring masama sa kanya. Alam ko yun. So ano pang plano? Ano pang gagawin natin? Kahit ang kanyang boss ay walang masabi sa pagkawala niya. Yan pa nga ang isa eh. Okay kung ayaw niya sa akin, fine. Pero yung malaking sweldo niya sa kumpanya nila at ang magandang trabaho roon, hindi na yun kayang iwanan. Ano pang ang gagawin natin? 4 na araw na lang at kasal niyo na eh. Hindi ko na nga alam eh. Nawiwindang na ang utak ko. Kung umupa ka kaya ng taong maghahanap sa kanya. Naisip ko na nga rin yun eh. Bawat araw na hindi ko siya makontak, lalo akong nag-aalala na baka nalagay na talaga sa panganib ang kanyang buhay. Kung talagang may dumukot sa kanya, hindi nga talaga imposible yun. Pero kung kidnap for ransom naman ginawa sa kanya, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kidnapper na kumukontak sa'yo? Yun pa nga eh, wala akong malaking halaga na ibabayad sa ransom niya kung sakali. At siguro naman, bago gawin niyo ng mga kidnapper, mag-iisip muna sila kung may mapapala sila sa kanilang bibiktimahin, hindi ba? Totoo iyon. So ano kukuha ka na ba ng maghahanap sa kanya? At sino naman ang uupahan para hanapin siya? Wala naman akong kakilalang detective agency na kusa siyang natigilan. Oo nga pala, may kakilala siya. Pero parang napaka-imposibleng magawa niya iyon. Ang malupit na The Iron Eagle Detective Agency para kumuha ng serbisyo ng mga taong mahusay maghanap ng mga taong nawawala. Pagkalabas ng elevator, nagsimulang humakbang si Jamila sa mahamang pasilyo na iyon na nalalatagan ng malambot na alpombra. At habang palapit siya sa pintong nasa dulo ng pasilyo, mas lumalala ang kabang nadarama niya. Mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. It's been 3 years since the last time she went to that unit. At sa nakalipas na 3 taon, inakala niyang hindi na siya muling maliligaw sa lugar na iyon dahil wala na siyang balak na maligaw. Pero ngayon, ilang sandali nang nakatayo sa harap ng saradong pinto ang dalaga at tila hindi pa rin niya matagpuan ang sariling lakas ng loob na kumatok. It's now or never. I'm running out of time. Hanggang hindi nakikita si Sin ay mananatiling nasa panganib ang kanyang buhay. Sa isiping iyon, agad nang idiniin ni Jamila ang doorbell. Pagkatapos ng maraming pakikipagtalo niya sa sariling kalooban, kung kakayanin niyang muling makita ang taong sadya na posible rin makatulong sa kanya, na makita ang nobyo, sa huli ay pinili niyang gawin na lang ang imposibleng iyon. Huwag sana niya akong tanggihan, saka sana ay nalimot na niya ang anumang nakaraan namin. Pero may sumingit na isa pang munting tinig sa kanyang balintataw. Bakit? Ikaw ba ay nakalimot na? Naghintay siya na may magbukas. 1 minuto, 2, 3. Parang gusto na niyang tumalikod at humakbang palayo. Baka walang tao. Pero kailangan pa rin niya magbabakas sakali. Baka tulog lang. Muling nag-doorbell si Jamila. Ilang sandali pa, pumihit na ang doorknob. Hay, alangating ngiti at ngiwi ang mga nasa labi niya nang magtama na ang mga mata nila ni Elijah. Jamila, this is a surprise, ha? Pero hindi naman mukhang na-surprise ang reaksyon ng mukha nito. Formal na formal nga ito.
at wala man lang siyang mabaka sa anumang damdamin sa mga mata ng binata. Unlike before na ang mga matang iyon ay punong-puno ng emosyon habang itinititig sa kanya ng pagsamba at ng kung ano-ano pang positibong damdamin na nadarama ito sa kanya. Gustong ipilig ni Jamila ang ulo para pawiin ang isipin iyon. Anyway, hindi pa rin nagbabago ang anyo ni Elijah. He's still the same man that she used to know. Ang lalaking minahal niya, sinamba ng kanyang puso, kinabaliwan at inasam na maging kanya na habang buhay. Ruggedly and devilishly, tall, dark, and sexy. Parang gusto niyang mapasinghap sa muling pagkabuhay ng paghanga niya sa imaheng iyon. I have, please come in. Kaswal nitong wika bagamat hindi naman nag-abalang luwagan ang bukas ng pinto. Salamat. Humakbang siya papasok. At dahil maliit lang ang bukas ng pinto, hindi na iwasang magkadikit ang mga katawan nila nang dumaan sa harap nito. Nalanghap din niyang mabangong kulon at aftershave na gamit nito. Deja vu. Dahil sa muli niyang pagkalanghap sa pamilyar na amoy na iyon, tila may malalabong anagang sa nakaraang eksena ang tila gustong umahon sa kanyang alaala. Pero agad niyang sinaway ang sarili. That was 3 years ago. Hindi na niya dapat buhayin ang mga alaalang iyon. Have a seat. Kaswal pa rin itong wika nang ilapat na pasara ang pinto. Thanks. Inuko pa niyang single sopa na sa kalambutan ay halos lumubog na siya. Pagkaway lihim na napalunok ang dalaga. Parang gusto niyang tumakbo patungo sa pinto at lumabas na. Ang isipin sila lang dalawa ni Elijah ang naroon ay labis na bumabalisa sa kanya. That magic spell, iyon bang parang isang malakas na pars ang nakalukob sa lugar na iyon na damang-dama niya noon kapag isinasama si Roar ni Elijah. Iyon bang pakiramdam na para siyang nasa paraiso? Coffee? Yeah. Hindi pa rin pala nakakalimutan ni Elijah ang gusto niyang inumin. Okay, just wait me here. Humakbang ito patungo sa komedor at nawala na sa kanyang paningin nang pumasok sa pinto. Naiwang mag-isa sa gitna ng sala si Jamila. Marahan niya inilinga ang paningin sa kabuuan ng sala. Wala pa rin pagbabago ang ayos. Panlalaki pa rin ang interior decoration niya. It means wala pa rin touch of kaungo ng ayos niyon. Pabuntong hiningang napatingin siya sa mahabang sopa na katapat ng kinauupuan niya. Ang sopa nga iyon. Doon madalas ay nagaganap ang maiinit na tagpo nila ni Elijah. Maiinit ang nagaganap na tagpo sa malambot na sopa na iyon. Magkahinang ang kanilang mga labi, tila uhaw na uhaw sa isa't isa. At bawat daing at ungol ng dalaga, dahil sa nakakatarantang mga kiliti at sensasyong hatid ng kapusukan ng nobyo, tila iyon musika sa pandinig ng kanyang kaulayaw. Mas nagiging mapusok ito. Pangahas, naglalakbay ang mga palad sa kanyang katawan. Dumadama, pumipisil, humahaplos at kumakamkam. Napaigtad si Jamila nang maramdaman niya na sakop na pala ng palad nito ang isa niyang dibdib. Elijah, ano ba? Pilit niyang pinigil ang kamay nito. Inaalis. Ngunit di wala nang makapigil sa binata. Mas maring sinil ng halik ang mga labi niya habang mas naging magaslaw ang paggalaw ng palad sa kanyang dibdib. At sa pagkakataong ngayon, sinimula na rin itong buksan ang botones ng kanyang blouse. Elijah, no. Nagpilit siyang makawala sa pagkakahalik nito at maagap na pinigil ang kamay. Ngunit mas mabilis ang kilos ng binata. Nagawa na itong buksan ng 4 na botones at ngayon ay tulo na yung nahantad ang kanyang dibdib sa paningin nito na tanging maliit na saplot na lang ang tumatawid. And before she knew it, ang mga labi nitong kanina ay naniniil ng halik sa kanyang mga labi na nagsimula na bumalik sa kanyang leeg, pababa hanggang sa may puno ng dibdib. Elijah, ano ba? Tinangka niyang manulak, ngunit malakas ang binata. Mabilis pa. Iglap lang ay naabot na nito ang hook ng kanyang blazy brush at luruyo na yung nabuksan. Elijah, no. But it was his lips, gently kissing her neck, her firm breast, habang isa nitong palad ay niwa ang isa pa niyang dibdib. Elijah, pero ang kanyang himig ay wala na halong pananaway. Sa halip bahagyang namamaos, tila napapaungol na napapasingha. Elijah, stop it, habang napapaligid ang kanyang katawan. Pero hindi huminto ang binata. Itinuloy ang ginagawa. He sucked her breast, kissing it. Animo sanggol na nakatagpo ng bukal ng buhay na ayaw nang huminto. At nanghihina na si Jamila. Dinadaig na naman siya ng sariling kapusukan. She gently combed his hair,
and she felt a tingling sensation by just simply feeling his silk hair in her fan. Hanggang natagpuan niya ang sarili na kumakabig na sa ulo nito. Tila ayaw nang ipahinto ang ginagawa ng binata. At alam na, a penny for your thoughts. Ha? Napapitlag si Jamila. Naroon na sa harap ng pinto ng komedor si Elijah. Simpatikong nakangiti sa kanya. Then she realized na tapos na pala ang eksenang iyon na kani-kanina lang ay naglalaro sa kanyang balintataw at ang narito ngayon ay ang katotohanang hindi na iyon mauulit, hindi na dapat maulit. Ngunit ang naglalagablab na pagnanasa sa kanyang kaibuturan ay buhay na buhay pa rin. Kanina pa ako sa pinto, pinagmamasdan kita. Marahang humakbang si Elijah palapit sa kanya. Mukhang napakalalim ng iniisip mo habang nakatitig sa sopa. Inilapag nito sa center table ang tsara ng platitos ng kape. Is there something wrong? Sa kakaswal na naupo sa sopa, na kanina lang ay tinititigan niya. Wala lang. Naisip ko lang yung problema ko. Kaya ako narito. Napapalunok niya ang tugon. Really? Sumungaw ang amusement sa mga mata ni Elijah habang nakatitig sa kanya at nakangiti pa rin. Liar. Tila iyon ang katagang nabasa ni Jamila sa kislap ng mga mata nito. Nag-iwas siya ng tingin. Masyado na yata siyang paranoid. At paano naman malalaman ni Elijah na nagsisinungal siya? Gayong hindi naman ito nababasa ang laman ng kanyang utak. Anyway, drink your coffee and let's talk about your problem ha. Sige, salamat. Wala pa rin sa loob na dinampot niya ang tsaa at akmang ilalapit sa bibig. Hey, pero agad itong hinawakan ang kamay niya. Oo nga pala, it's hot. Baka mapaso ang mga labi mo. Saka matiim na tumitig sa mga labi niya ang binata. Ganun ba? Thanks. Gustong mapahingal ni Jamila. Bakit pakiwari niya? Ang nasa isip ni Elijah habang nakatitig sa mga labi niya ay ang mga sandaling pinagsasaluhan nila, ang matatamis na halik noon. Yeah, you're welcome. Nakangiti pa rin binitiwan na nito ang kamay niya at marahang sumandal. Is it teasing me? Biglang tanong ng kanyang utak. Anyway, ano bang problema? Mukhang napakabigat ng problema mo dahil naligaw ka rito sa mundo ko. I really don't know where to start. Okay, simulan mo sa umpisa. Mula nang magkahiwalay tayo. Napalunok siya sa pagpapaalala nito sa bagay na iyon. Pero kailangan niyang magpatuloy. Kaysa I have a fiance, natigilan si Elijah at napalis ang ngiti sa mga labi. Ikakasal ka na. Sana ngayong araw na ito. Napayuko ang dalaga. Habang hindi pa rin mahagilap ni Elijah ang tamang salita. So anong problema? Bakit narito ka? Don't tell me na wala kayong best man at kailangan mo ako. No, pabiglang napatayo ang dalaga. This is wrong. Hindi ako dapat nagpunta rito. Hindi ikaw ang dapat kong lapitan. Saka humakbang na siya patungo sa pinto. Jamila, wait. Pero maagap na nakaharang sa daraanan niyang binata. I'm sorry. Hindi ko ito dapat ginawa. Maling tao. No, kung ano man ang problema. You know that the only person who could help you is me. That's why you're hurt kahit na naiilang ka, hindi ba? Napayuko na lang si Jamila. Parang gusto na niyang umiyak. Okay, I'm sorry kung naging sarcastic ako. I just keep wondering why you're here. Anyway, let's talk about it. Sa pagkakataon ngayon ay malambot na ang tinig ni Elijah, full of compassion and sympathy. At isa sa nagpapahirap sa kanyang puso mula pa noon. Namimiss niya ang ugaling iyon ng binata. Come on, masuyo nitong hinawakan ang kamay niya at inakay siya pabalik sa sopa. Naramdaman niya ang init ng palad nito at hinayaan na lang. Nanamnamin ang kanyang puso ang masarap na pakiramdam na iyon na madamang muli ang init ng palad nito. Humakbang na siya pabalik sa sopa at tila batang sumunod ng igiyan siyang paupo. Pero nang maupo ito sa tabi niya, parang gusto niyang tumayo at lumipat sa kabilang upuan. Pero hindi niya ginawa. Baka ma-offend ang binata. Nanatili lang siyang nakaupo at nakayuko. So anong problema si fiance mo? Bakit hindi natuloy ang kasal ninyo ngayon? He's just vanished. Ha? Anong ibig mong sabihin? He's from Davao. Pero dito sa lungsod kami nagkakilala. Isa chemical engineer at nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya ng pesticide. Nang maging kami na, naging maayos naman ang relasyon namin. Naging masaya ka sa kanya. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Oo, napapalunok na tugon ng dalaga. Hayo na naman ay iyong nakakailang na pakiramdam. Mabait siya at mahal na mahal niya ako. Nahigit pa sa pagmamahal ko sa iyo noon. Oh God,
gusto na naman niyang mag-walk out. Elijah, okay. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Hindi siya kumibir. Okay, just go on. Pero parang hindi na kaya ni Jamila na magpatuloy. There is sa awkward feeling inside her. Come on, go on. Promise hindi na ako magsa-side comment. Okay, napalunok muna siya. Siya yun nga. 1 year na kami at nagbalak na magpakasal. Everything's okay. Ang damit, ang mga abay, reception, ang mga guest, lahat na lakad na namin. Tapos umuwi siya sa Davao last month. Wala na siyang pamilya pero gusto raw niyang ipaalam sa mga kaibigan at iba niyang pinsan ang pagpapaksal niya at ayusin ang lupain ni Ron. Every now and then ay nagtatawagan kami while he's there. Okay naman, that's what I think. Wala namang siya sinasabi na anumang problema noon. And last week public na siya rito sakay ng isang domestic flight. Bago siya sumakay sa airplane ay tumawag siya sa akin na papasok na ng airport. Nang tumawag ulit siya bago pumasok sa airplane para sabihing tatawag agad siya kapag lumapag na sa naiyang aeroplano. Naghintay ako so after almost an hour, tumawag ulit siya. Nasa naiya na raw siya at nag-check out na. Pero parang habang nag-uusap kami, narinig ko may lalaking tumawag sa kanyang pangalan at saglit siya magpaalam sa akin. Pero hindi niya ino-off ang cellphone niya. I heard him asking kung anong kailangan ng lalaking iyon. Pero nawala na ang signal. At mula noon, hindi ko na siya nakontak. You mean, hindi siya nakarating sa kanyang pad, hindi na nag-report sa trabaho, hindi kumontak sa kanyang mga kaibigan at sa akin. So anong ginawa mo? Nagtry akong magtanong sa mga empleyado ng airport. Pinatrace kong pangalan niya kung talagang dumating siya sakay ng eroplanong iyon mula sa Davao. Pero wala silang makitang ganoon pangalan. Elijah, alam ko, may masamang nangyari kay Sin. Hindi ko lang alam kung ano. Pero sigurado akong meron. Noon lang nagtaas ang mukha ang dalaga at sumulyap sa katabi. Yung lalaking tumawag sa pangalan niya habang magkausap kami, sigurado ako na yun ang may kagawa ng paggawala niya. So anong magagawa kong tulong? Elijah, I know you have that connections at alam mong may mga strategy sa paghahanap ng taong nawawala. Bilang isang secret agent, alam ko ikaw lang ang makakatulong sa akin na hanapin siya. Natitigilang napabuntong hinanga sa Elijah at ilang sandaling napatitig sa kawalan. Elijah, tutulungan mo ba ako? So you love him, Dutchman, kaya gusto mo siyang makita. Elijah, hindi lang naman iyon ang dahilan eh. Wala na siyang pamilya. Walang ibang maghahanap sa kanya kundi ako. At bilang fiancé niya, I have that obligation to find him and you love him kaya kailangan mo siyang hanapin, hindi ba? Elijah, why? Anong masama kung sasabihin mo sa akin na mahal mo siya? Kaya gusto mo siyang makita. After all, he's your fiancé. Kasi, iniisip mong baka hindi kita tulungan kapag inamin mo sa akin na mahal mo siya. Elijah, please. It's very awkward for me to answer the question. Why? For Christ's sake. Anong problema? Is this yes or no? Bagya lang tumaas ang tinig ni Elijah. What's your point in asking me that question? My point is kung talagang mahal naman mo siya, hindi ka na hahabang buhay nang wala siya. Ang will to help. Natigilan ang dalaga. Because I want you to be happy. Ayokong makita nasasaktan ka. Elijah, ngumiti ang binata. That's the only reason why I have to let you go, hindi ba? Dahil sinabi mo lang sa akin na hindi ka magiging maligaya sa piling ko kung hindi kita palalayain. At ngayon kung sasabihin mo si Sin ang makakapagpaligaya sa iyo, tutulungan kita. Hindi alam ni Jamila ang isasagot. Elijah, bakit pakiwari ng dalaga kapag sinagot niya ng ang tanong na iyon ay muli na naman niyang sasaktan ng dating nobyo? O akala lang niya iyon. After all, it's been 3 years at mukha namang okay na ito. Tila nakapag-uuna kagaya niya. Nakapag-uuna siya, hindi ba? Hindi nga niya tinanggap ang pag-ibig ni Sin pagkaraan ng may 1 taon itong panliligaw. At kaya nga siya pumayag na pakasal na rito after 1 year of engagement, hindi ba? Yes, magiging maligaya ako sa piling niya. Titig na titig sa mga mata nitong wika ni Jamila. Kaya kitang-kita niya ang paglambong ng ulap sa mga mata ni Elijah. Tinalaglag ang balikat nito. At parang gusto niyang bawin ang nasabi niya. She did it again. Sinakta na naman niya si Fern. Elijah, that's fine. Pero biglang ngumiti ang binata sa baitay. Okay, I help. Pagkaway, tinungo nito ang minibar at kumuha ng isang bukatong alak at nagsabi ng kumita. Elijah, no, tell me, ano na bang mga nagawa mong paraan sa paghahanap sa kanya? Iyon nga.
Nagtungo na ako sa management ng airport. Pinahanap kong pangalan niya. It doesn't existed. Walang nakarecord na departure and arrival. Nagtungo na rin ako sa presinto at nagpablatter sa pagkawala niya. Sa mga kaibigan at kasamahan niya sa trabaho, baka makahingi ng ibang impormasyon kung nasaan na siya. Kung kumontak na sa kanila sa scene, pero wala. Kahit sa pad niya, wala ang palatandaan na umuwi na siya roon. Kung anong ayos ng pad niya noong umalis siya, ganun pa rin ang pasukin ko. Sinikap ni Jamila na magtuloy-tuloy lang sa pagsasalita. So you have your own key sa pad niya? Oo, lihim siyang nabigla sa direktang tanong nito. Kagaya ng may susi ka rin ang unit ko noon. Napalunok si Jamila. Nababasa sa maniya sa kislap ng mga mata nito ang samot-saring emosyon. Partikular ang galit at panibugha. Bakit ba kung ano-ano naman ang inaiisip niya? Lately ko lang tinanggap ang ibinigay niyang susi. Sinamahan ko kasi roon ang interior decorator na mag-aayos sana ng flat niya. She sounds defensive. Ang usapan kasi namin ay doon na kami titira kapag kasal na kami. I see. Diretso na nitong tinungga ang laman ng baso. Bottoms up. Elijah, kung iniisip mong kagaya ng naging relasyon natin noon ang inabot ng relasyon namin sin, you're wrong. Natigilan ang binata at matiim na tumitig sa kanya matapos ubusin ang laman ng baso. Wala naman akong sinasabi. Pagkaway nakangiti nitong wika. Oo nga, wala kang sinasabi. Pero, sinaway na niya ang sarili dahil nagmumukha lang siyang defensive. Napabuntong hininga na lang si Elijah. Okay, wag na nga natin pag-usapan ang nakaraan ha. Baka magkasakitan lang tayo. Anyway, drink your coffee. Baka lumamig. Salamat. Ilang sandaling na magitan ang katahimikan sa kanila. Inunom niya ang kanyang kape, habang si Elijah ay muling nagsali ng alak sa baso at ininom iyon. So where's the other document para makapagsimulaan ako sa paghahanap sa kanya? A picture, an ID o kahit na anong bagay na may kinalaman sa kanya para malaman ko naman kung saan ako magsisimula. Kinuha ko sa paniya yung mga travel document. Naiwan niya itong passport dahil hindi naman kailangan ng passport sa domestic flight. Ito naman ang kanyang ID sa pinapasukang kumpanya. And here's his pictures. May ibang kuha na magkasama kami. Dinala ko rin dahil mas malinaw ang mukha niya riyan. Unang dinampot ni Elijah ang mga larawan. Partikular ang ilang kuha na magkasama sina Sina at Jamila. He's a good-looking guy ha. Matangkad at malaki ang katawan. Very dignified din ang dating ha. Muling nakadama ng pagkailang ang dalaga dahil tila ina-assess ni Elijah ang personalidad at anyo ng fiancé niya. So ikaw na ang bahala. Nagangat ito ng mukha at muling tumitig sa kanya. Sure, give me your number para matawagan kita kung anong development ng paghahanap ko sa kanya. Sige, kuhin mo rin ang number ko para makatawag ka rin sa akin sakalang nakabalik na pala siya. Oo, inubos na niya ang kape. Anyway, kung sa agency ninyo ako lumapit, may karampatang halaga na kapalit para sa trabaho, hindi ba? Yes. So sa'yo, magkano ang... Isang tanong lang, Jamila. Kung sa agency ka lumapit, magbabayad ka. Pero bakit sa akin ka lumapit gayong alam mo na kahit paano, maiilang ka, hindi ba? Kasi kahit na anong nangyari sa relasyon natin, alam kong pwede akong magtiwala sa'yo. It means naniniwala ka na kaya kong gawin ang isang bagay para sa'yo nang walang bayad. Oo, dahil hindi natin pag-uusapan ang pera rito. Natahimik siya. Salamat, aalis na ako. Tumayo na siya. Okay, tumayo rin ito para ihatid siya sa pinto. Sige, aalis na ako. Saglit siyang lumingon dito. Ingat ka. Oo, tumalikod na siya. Jamila, ha? You look more beautiful now. Hindi sigurado ang dalaga kung nag-brush siya. Salamat, ikaw din. Mas gumwapo ka. Magitapat lang naman siya sa sarili. Thanks. Bye. Tumalikod na siya para umalis. Marahan nang inilapat pasara ni Elijah ang pinto ng kanyang unit nang matano niyang sumara na ang pinto ng elevator na pinusasukan ni Jamila. Jamila, it's been 3 years since you left at akala ko nalimot na kita. Pero kaninang nasilip kita sa peephole, hindi ako agad napagpasyahan kung bubuksan ko ang pinto dahil nananabik na biglang mabuhay sa puso ko. Hindi ako siguradong kaya kong pigilin ang sarili ko na huwag kang yakapin. Buti na lang napigil ko ang sarili ko. Kung nagkataon nagmukha lang akong tanga sa isipin kaya nagbalik, ay dahil mahal mo pa rin ako.
Sa isiping iyon, tila nang hihinang napasandal sa saradong pinto ang binata. Maya-maya ay bumalik siya sa sopa at kinuha ang baso at sinalina ng alak at muling tinungga. Pagkuway wala sa loob na sinulya pa niya ang sopa na inuupuan kanina ni Jamila, and how he wished na sana ay naroon at nakaupo pa rin doon ang dalaga. Maya-maya ay sa mahabang sopa naman siya napatitigit. Sa sopang iyon kung saan naganap ang ilang nakahihiling tagpo sa kanila ni Jamila noon. Elijah, pero ang himig ni Jamila ay wala ng halong pananaway, sa halip bahagyang namamaos, tila napapaungol na, napapasingha. Elijah stop it, habang napapaliyad ang katawan ng dalaga. Pero hindi kuminto si Elijah. Itinuloy ang ginagawa. He sucked her breast, kissing it. Anay mo sanggol na nakatagpo ng bukal ng buhay na ayaw ng huminto. At alam ni Elijah, nangihina na si Jamila. Dinaday niya naman ito ng sariling kapusukan. She gently combed his hair at nakadagdag yun sa nadaramang kapusukan ni Elijah. Ito ang gusto niya kay Jamila. Masyadong maingat sa sarili, pero madali rin namang bumigay. Maya-maya pa, kumakabig na sa ulo niyang pala ni Jamila. Tila ayaw na siyang patigilin sa ginagawa. Kaya naman mas naging pangha si Elijah. Sinimulang buksan ang zipper ng suot na blue jeans ni Jamila. Sa kamarahang hinamplos ang nahantad na tiyan. Pagkaway pilit na gumagapang papasok ang palad sa nabuksang pantalon. Elijah wait, pero maagap si Jamila. Sa kabila ng lahat, alam nito kung kailan kokontrolin ang sariling kahinaan. Maagap nitong napigil ang kamay niya. Han, nasasabik na ako sa iyo, alam mo yan. Nagsusumamo ang kislap ng mga mata ng binata nang titigan ng katipan. Alam ko, at alam mo nasasabik na rin ako sa iyo, pero alam mo hindi pa pwede, hindi ba? Malambing na wika ni Jamila na may kalakip na pagsamo ang hinuwi. Bakit? Dahil hindi pa tayo kasal? Dahil hindi mo pa ako gustong pakasalan? Natigilan si Elijah. Pagkuway padarag na kumalas sa pagkakayakap sa dalaga at humakbang patungo sa minibar. Elijah, umayos ng upo si Jamila habang inaayos ang nahubad na damit. Hindi kumibo ang binata. Diretso lang tinungga ang alak. Galit ka ba? Napabuntong hininga si Elijah. Alam mo, hindi ko kayang magalit sa iyo, hindi ba? Alam po. Pero pag ganyan kasi ang reaksyon mo, nag-aalala ako. Tumayo na ito at humakbang patungo sa kanya. Huwag, ayokong nag-aalala ka. Kasi, sinulya pa ni Jamila ang basang wala ng lamunan. Kilala na kita. Kapag naiinis ka o galit, umiinom ka. Naiinis man ako, hindi sa iyo, kundi sa sarili ko. Elijah, ngumiti na ang binata at binitiwan ang baso. Pagkaway humapit sa bewang nito ang isang braso. Just forget it, honey, ha? Nahirapan akong kumbinsihin ka na pumunta rito. Aawain pa ba naman kita? Hindi ka talaga galit. Ano ka ba? How many times will I tell you na hindi ko kayang magalit sa iyo, ha? Talaga? Oo nga. 3 months tayong hindi nagkita. Aawain pa ba kita? Kaya lang naman kita pinilit na pumunta dito ay para makasalo ka sa dinner, hindi ba? Oo nga. So let's go sa kitchen. Let's prepare our dinner, ha? Sige. Kapwa masigla na ang mood ng dalawa na tinungo ang kusina para magkatulong na gumawa ng dinner. Ganoon ang kanilang relasyon. Komplikado kung tutuusin. Because Elijah is a natural hot-blooded man. Pero kailanman, hindi nito ipinipilit kay Jamila ang sex dahil alam ng binata ang ultimong pangarap ng nobya. Ang mga kasal na malinis pa at sa unang gabi ng kanilang kasal ay sakalang magaganap sa kanila. Kumusta ang mission mo? Kaswal na tanong ni Jamila habang kumakain na sila. Hayun, medyo naging delikado dahil natunugan ng DPA kami ng kasama ko. Nakasabay kong pumasok sa bagong miyembro ko ng drug syndicate na iyon. Ganoon, bumukas ang pag-aalala sa mukha ni Jamila. Hey, mukhang magbabago na naman ang mood mo, ha? Natatawang maagap na ginagap ni Elijah ang kamay ng nobya. Huwag mo nang isipin yun, ha? I'm here safe and alive. Magaling yata itong boyfriend mo. May pagmamalaki pa sa tinig ng binata. Napairap ito sa kanya. Ang yabang mo talaga. Tagalaga naman eh. I'm okay. Pero tuluyan ang natahimik si Jamila. Naging tamilmil na sa pagkain. Han, cheer up. Huwag ka naman ganyan. Ang sarap nitong pagkain natin, oh. Kailan ka ba titigil sa ginagawa mo? Napabuntong hininga na lang si Elijah. Alam ng binata na hindi na mababalik sa dati ang sigla ng katipan
dahil sa naungkat na namang trabaho nito. Jamila, nang magkakilala tayo, ito na ang trabaho ko. That is my passion. Mula sa pagkakayo ko sa kanyang plato, nagtaas ang mukha si Jamila at tumitig sa binata. Your passion eh. That is your passion in life. Sorry naman ako sa buhay mo. Ikaw ang buhay ko. Humigit ang hawak nito sa kamay ng dalaga. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Pero hindi mo ako magawang pakasalan. Dahil gusto mo, kung magpapakasal tayo, hihinto ako sa trabaho ko bilang secret agent. Jamila, nangako ako sa iyo, hindi ba? Bigyan mo pa ako ng ilang panahon para matupad ang gusto mo. Kapag handa na ako, titigil din ako at kailan? Kapag nadiskrasya ka na sa trabaho mo. Jamila, lumikha ng malakas na ingay ang padarag na pagtayo ng dalaga mula sa upuan at ang maras na yung pagbawi sa hawak nitong kamay at paghakbang palabas ng komedor. Jamila, wait. Napatayo na rin si Elijah at napasunod sa kanya. I have to go. Nadampot na ni Jamila ang bag na nakalapag sa sopa at akmang pupunta sa pinto para umalis. No, pero mahigpit na yumakap sa bewang nito ang mga bisig ni Elijah. Elijah, ano ba? Tinangka nito magwala. No, humigpit ang yakap niya sa dalaga at masuyong hinalik-halikan ng mahabang buhok. Please stay. Alam mong pinakihintay ko ang sandaling ito na makasama ka. Huwag mo naman itong gawin sa akin. I miss you so much, honey. Gusto kitang makasama. 3 months tayong hindi nakita at bawat araw na hindi kita nakakasama. Namamatay ako sa pangungulila. Huwag mong ipagkait sa akin ng sandaling ito. Elijah, tila nang lulusaw na ang nagmamatigas ng puso ng dalaga. Han, kalimutan mo na muna ang naging usapan natin na iyon. There's so many things that we have to talk. Ayokong masayang bawat sandaling kasama kita. Pag huwag masuyo nitong kinabig paharap ang dalaga. Elijah, lumamlam ang mga mata ni Jamila at masuyong ikinulong sa mga palad ang mukha ng binata. I miss you too. Then stay with me. Alam mo, ito lang ang kaligayahan ko. Sige. Oh, thanks, Han. Humigpit ang yakap ng binata kay Jamila. Pagkuway na pahinuhod na niya itong bumalik sa komedor para ituloy ang pagkain. At kagaya ng mga nakaraang pagkakataon, doon natulog si Jamila sa tabi ni Elijah, sa mga bisig niya, sa kama niya. Kahit pa walang nangyayari. Napakurap si Elijah sa bahaging iyon ng pagbabalik tanaw sa nakaraan. That was 3 years ago, noong kahit paano, kanya pa si Jamila. Mapakla ang iting sumungaw sa mga labi ni Elijah sa isipin yun. Kailan may hindi yata siya naging akin. Oo nga at minahal niya ako. Nakasama, nakayakap at nakatabi ko siya sa pagtulog. Pero kailanman hindi siya naging akin. Minsan naiisip ko kung tama bang ginawa ko. Parang hindi makatuwarungan ang ginawa kong pagtitiis sa bawat gabing katabi ko siya at kayakap. At hindi ko naman siya lubusang maangkin. Hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot ang tanong sa puso at isip ko kung bakit hindi naging sapat ang mga ipinakita at ginawa ko para sa kanya at nagawa pa niya akong iwan. Sa isipin iyon, nakulong na lang ni Elijah ang mga kamao. Parang gusto na namang umahon ang pagdaramdam sa kanyang puso. At hindi pa sapat ang nilikhang sakit ni Jamila sa kanyang puso. Ngayon ay siya pa ang nilapitan nito para hanapin ang lalaking tuluyang aangkin sa puso at buong pagkatao nito. Napailing na lang si Elijah. Pwede niyang hindi gawin ang hiling nito. Pwede niyang sabihin na wala siyang makuhang impormasyon. Kung sakali, hindi na iyon malalaman ni Jamila. At kapag hindi na ito nalaman kung nasaan si Sin, wala na ang lalaking pakakasalan ito. At pagkatapos ay babalik sa kanya si Jamila. Napailing si Elijah. No, I don't play dirty games. Hindi ko pa rin siya pwedeng try the ring. She trusts me that much at matapos mag-log on sa internet ay sinimulang hanapin ni Elijah ang mga impormasyong posibleng may kinalaman kay Engineer Sindel Castro. Ngunit maliban sa koneksyon nito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan, wala na siyang nakuhang ibang detalye sa pagkatao nito. Pero nang makapag-hack siya sa iba pang sangay ng gobyerno at makapag-log on sa website ng mga ito, may ilang impormasyon siyang nakalap tungkol kay Sin. Yun nga lang, ang mukha lang nito ang nakita niya. Iba ang nakatalang pangalan. May iba't ibang aliases. Matapos ang paghanap sa internet, natitigilang napatitig sa mga laraway na Sin at Jamila si Elijah. It means hindi lubusang kilala ni Jamila ang lalaking pakakasalan niya. Iyon ang konklusyong nabuo sa kanyang utak. Noon din ay tinawagan niya si Maki at nag-set ng meeting dito. Akala niya, isang simpleng paghahanap lang sa isang taong nawawala ang gagawin niya.
Iyon pala, may mas malalim pang pag-iimbestiga ang kailangan niyang gawin. Yeah, you can come here para maipaliwanag ko sa iyo ang mga bagay na may kinalaman sa kanya. Wika ni Maki nang malaman ang kanyang sadya. So you really know this person? Well, gusto ko pa rin makita ang mga larawang nasa iyo, pati na rin ang ilang impormasyong nakuha mo na. Nang matapos ang pag-uusap na iyon, agad siyang nagpunta sa The Iron Eagle kahit on leave siya ngayon. Engineer Sindel Castro is suspected as one of the terrorists in our country. What? Lalong nagulat si Elijah sa narinig. Yes, Sindel Castro was his real name, pero bilang isang bomb maker na may kagagawan sa ilang pagsabog sa ilang lugar dito sa bansa, iba't ibang pangalan ang ginagamit niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Elijah, ang totoo, matatawag na coincidence ang pangyayaring ito. Pero sa ngayon hawak ng The Iron Eagle ang isang lihim na investigasyon tungkol sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hawak ng pinsan natin si Percival ang kaso niya. He was under investigation by him. Ibig mong sabihin, he is in our custody. Mula sa makapal na salaming pinakaharang ng isang makipot at may kadilimang silid na iyon, matamang pinapanood ni Elijah ang ginagawang interrogation sa isang lalaking hubot-hubad na nakaupo sa isang bangko. Sa bandang ulo nito ay may isang maliit na bumbilya na nagsisilbing liwanag sa lugar, bagamat limitado ang ibinibigay na liwanag dahil natatakloban iyon ng pabilog na aluminum. Habang ang lalaking nakaupo sa bangko ay may piring din ang mga mata at halo ng sipon at luha nito sa mukha. Habang ang lalaking nakatayo sa tabi nito na hindi kita ang mukha ay patuloy sa pagtatanong. Ano? Nakahanda ka na bang aminin sa akin kung ano ang partisipasyon mo sa nakaraang pagsabog sa mall na iyon? Sinabi ko na sa'yo, wala akong alam. Matigas na wika ng lalaking nakaupo. Napapalatak ang nagtatanong. Saka palakad-lakad na inikutan ito. Alam mo, matigas ka talaga. Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Mahigit 1 linggo ka na rito. Ayaw mo pa rin umamin. Sa palagay mo ba, makakapagkaila ka pa? Hawak na namin ang mga ebidensya laban sa'yo, pati na rin sa kanabibiglangan mong grupo. Wala ka nang magagawa kundi ang umamin. Kahit na ano pang sabihin mo, wala kang makukuhang impormasyon mula sa akin. At kung talagang may hawak ang mga ebidensya, bakit hindi na lang iyon ang gamitin mo? Dahil marami pa akong gustong malaman sa'yo. Kailangan sabihin mo sa akin kung sino-sino pa ang mga kasama mo, ang pinakapinuno niyo, at kung bakit ginagawa niyo ito. Wala akong sasabihin sa'yo. Napabuntong hininga ang nagtatanong. Okay, I've had enough from you sa maghapong ito. Nasisira na ang diplomasya ko sa'yo. Siguro mas gusto mong makipag-usap sa'yo ang mga tauhan ko. Natigilan ang lalaki. Ano naman ang gagawin niyo sa akin? Alam mo kung ano ang mga ginagawa sa mga matitigas ang ulong kagaya mo. Saka humakbang na ito patungo sa pinto at kinambatan ng 2 lalaking naroon na simula na ang nararapat na paraan para sa Mula sa kabilang silid, napakislot si Elijah. Alam niya ang pamamaraan ni Percival para mapaamin ang mga hawak nitong suspect. Sinimulang hilahin ng isang lalaki ang dulo ng kadenang nakatali sa kamay ng lalaking nakaupo. Nagsimula itong mapatayo dahil nahihila ang kamay patungo sa bandang unan hanggang ganap na itong makatayo at sa pagkakataong iyon ay matatawag ng nakabitin dahil hindi nakasayad ang mga paa sa lapag. Napalunok si Elijah, tila gustong manghimi sa nakatakdang gawin sa bihag dahil kahit na ano pang sabihin, ang lalaking iyon ay ang lalaking ipinahanap sa kanya ni Jamila. Elijah, wika ni Percival nang bumukas ang pinto at pumasok ito. Percival, kumusta na? Nakipagtapikan siya ng balikat sa pinsan. Heto, that Ashol gave me a hard time and a headache. Inis ang tinig ng lalaki. Anong estado ng interrogation mo sa kanya? Kaswal niyang tanong na pinapanood ang ginagawa sa lalaking nasa kabilang silid. Negative. Wala talaga akong makuhang impormasyon sa kanya. Ferdy, simulan mo na. Utos nito sa nasa kabilang silid. Kumilos ang tauhan nito. Hinawakan ang 2 linya ng kuryente na may dumadaloy na malakas na voltahe ng kuryente. Yes, sir. Malakas na sigaw ng lalaki nang idikit sa maselang bahagi nito ang magkabilang dulo ng kawad. Napanghiwi si Elijah. Hindi niya alam kung bakit nakadama siya ng awa sa lalaking bihag, kayong kung tutuusin ng ganoong klase ng pagpapaamin sa mga bihag ay ginagawa rin niya. Baka naman wala talaga siyang alam. Positive. Ang nakuha kong impormasyon ni Elijah. Siya ang chemical engineer na nagtitimpla at
gumagawa ng mga biochemical na inihahalo sa ilahang bombang pinasabog dito sa bansa. At miyembro rin siya ng international terrorist na hinahabol ng mga otoridad. He has all the connections out of this country. Napabuntong hinga lang si Elijah. So ano ba talagang problema? Bakit naghawi ka rito sa Isla Leandro? That guy. Ha? Anong connection mo sa isang iyon? Hey wait, ibig mo bang sabihin ay alam mo na rin siya ang fiance ng ex mo si Jamila? So naparito ka ba para tulungan akong pahirapan ng tarantadong iyon? No, naparito ako dahil sinabi sa akin ng Maki na hawak mo ang kaso niya. I want to see him with my own eyes. Gusto kong matiyak na siya nga si Engineer Sindel Casta, ang lalaking pakakasalan ni Jamila. Oh, so ngayong sigurado ka na, what can you say? Alam mo ba na sa simula pa lang na siya ang fiancé ni Jamila? Noong una ay hindi, pero habang hinamatyagan ko siya noon, nalaman ko na si Jamila pala ang nobya niya. Well, hindi ko na lang sinabi sa iyo dahil baka hindi ka na interesado sa kanya. Lalo pa 3 taon na nga ang nakakaraan mula nang magkahiwalay kayo. It means habang sinusubaybayan mo siya, nakikita kong gaano sila kasweet sa isa't isa. Natigilan si Percival. Hey, I hear jealousy in your voice. Tila nanunodyo ang tinig nito. Hindi kumibo si Elijah. Nakatingin lang siya sa lalaking patuloy pa rin pinahihirapan ng 2 tauhan ni Percival. Hey, let me tell you this ha. Oo, nasubaybayan ko rin mga pagkakataong magkasama sila ni Jamila. Lalo na noong nagpunta sila sa couture na gagawa ng damit ng ex mo. Pati na rin ang iba pang detalye ng mga kakailanganin sa kasal nila. At may napansin ako. Ano yun? Interesadong napalingon siya sa pinsan. Parang hindi sweet si Jamila sa lalaking pakakasalan niya. Percival, tigilan mo nga ako. No, totoo ang sinasabi ko. Although yung gaya masyadong matikit sa kanya, laging nakakakabay o kaya naman ay nakahawak sa kamay niya. Pero napapansin ko sa pasimpleng kumakala si Jamila. Lumalayo. Pero oo nga at napapansin ko yun. Hindi ko binigyan ng kahulugan. Pero ngayong naitanong mo, so ano ngayong naitanong ko? Elijah, she shouldn't love that mom so much. Dahil alam ko kung gaano siya kasweet sa inyo noon. Gustong mapangiti ni Elijah. Nakakakilig pa rin sa kanyang puso ang narinig. Kahit nga hindi siya sigurado sa observasyon ni Percival. Percival, tigilan mo ako. Pinsan, alam ko kung gaano ka nasaktan nang mag-break kayo. Hindi ko na yun dadagdagan pa sa pagnanasa sa'yo. Na baka ikaw pa rin talaga ang mahal niya. Pero nakita ko talaga yun. Sigurado ako ngayon. Hindi na lang siya kumibo. At tama na. Malakas pa rin sigaw ni Sin sa kabilang silid. So ano ba talagang dahilan at sinundan mo ako rito? It's Jamila. Lumapit siya sa akin para hanapin ang kanyang fiancé. Yun nga ang dahilan kaya inalam ko kung nasaan siya. Talaga, okay din ang sma. Hindi pa ba sapat ang sakit ng kaloobang idinulot niya sa iyo? At ikaw pa ang hininga niya ng tulong para hanapin ang kanyang ex. Percival, mas malaki ang kasalanan ko kaya kami nagkailayo. Kailanman hindi ko inisip na ginawa lang niya yun dahil gusto niya akong saktan. At kailanman hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Talaga ha, sobrang mahal mo pa rin siya ha. Kaya ba wala ka nang maging permanenteng karelasyon mo lang noon? Hindi kumubo si Elijah. So ngayong nalaman mo ang kalagayan ni Sin, ano na ang gagawin mo? Don't tell me na sasabihin mo sa kanya na nakita mo na ang fiancé niya at sasabihin mo, alam kong confidential ang kasong ito. Ang gusto ko lang matiyak ay kung siya nga si Sin at kung ano na talaga ang kalagayan niya. I see. At ngayong nalaman mo na hindi mo kailangang maghanap kung saan-saan, anong plano mo? Wala. Gusto ko lang malaman kung saan hahantong ang investigasyon mo ito. After this, ano ang mangyayari kay Sin? Paano kung hindi talaga siya umamin? Pakakawalan mo ba siya o ipakukulong na? Walisa lang masasabi ko, Elijah. Wala nang kawala si Sin sa kasong ito. Hindi man siya umamin kung sino-sino pa ang mga kasama niya. May matibay na ebidensyang magtuturo sa kanya na may kinalaman siya sa nakaraang pagsabog sa isang mall sa Davao habang naroon siya. Really? Ano iyon? Ang mismong surveillance camera ng mall. Nakuhanan siya habang ilalagay sa loob ng flash ng isang toilet ang isang plastic cup na may lamang chemical na magre-react kapag may nag-flush ng toilet bowl. Iyon ang naging batayan namin, kaya pagbaba niya sa eroplano sa NAIA, ay agad na namin siyang dinampot. Totoo ba iyon? Alam mo kung paano ako kumilos. I'll always make sure na wala akong sabit. Dam, kung ganun wala na rin palang kabuluhan ang paghahanap pa sa kanya ni Jamila. Yeah. Hindi alam ni Elijah kung matutuwa sa isiping iyon
o maaawa kay Jamila o kung ano pa. And one more thing, wika ni Percival. Posibleng malagay sa panganib ang buhay ni Jamila ngayong nawawala si Sin at hindi alam ng mga kasama niya kung nasaan ito. Ha? Bakit? Elijah, malaki ang papel na ginagampanan niya sa kanilang grupo. Isa siyang malaking kawalan. At syempre alam ng mga kasama niya kung sino ang mga taong may kaugnayan sa kanya sa personal niyang buhay, hindi ba? At siguradong alam nila ang tungkol kay Jamila. Posibleng si Jamila ang pipigay nila para malaman kung nasaan si Sin, hindi ba? And they are dangerous people. Mga kriminal silang walang konsensya. Pwede nilang gawin ang lahat kay Jamila para lang pigayin ito kung nasaan makikita si Sin. Oh God, bigla ang dating ng realisasyong iyon sa isip ni Elijah. Tila kinakamog sa kaba ang kanyang dibdib at noon din ay nagbalik siya sa lungsod. Hello. Hi, ilang araw ko na rin hinihintay ang tawag mo . I'm sorry, naging busy ako sa paghanap sa kanya. At ayoko naman kasing tumawag sa iyo kung wala akong maibibigay na balita. Talaga, biglang na-excite ang himig ni Jamila mula sa kabilang linya. Lihim na nakuyom ni Elijah ang kamao. Sabi ni Percival, mukhang hindi naman mahal ni Jamila ang fiance nito. But she sounds so excited now. So ano nang nangyari? Can we talk personally? Saglit itong natigilan. Sige, saan ka nakatingra ngayon? Pupuntahan kita. Sige. Sinabi ni Jamila ang address nito. Agad namang nagpunta si Elijah sa bahay ng dalaga. Ang gobyerno ang posibleng may gagawan sa pagkawala niya. I am not that sure. Pero dahil sa nangyaring pagkawala niya sa airport, then the news blackout, ang mga otoridad lang ang posibleng gumawa niyon. Elijah, bakit nila gagawin yun? Anong kasalanan ni Sin? Napabuntong hininga ang binata. Gaano mo kakilala si Sin? Anong klaseng tanong iyon? Look, just answer my question. Kailangan yun sa gagawin kong pag-iimbestiga. Sa isang party na dinaluhan ko noon, nakilala ko siya through a common friend. Mula noon, naging masigasig na siya sa panliligaw sa akin. And after 1 year, sinagot ko na siya. And through him, nalaman ko na ulila na siya. May mga kamag-anak sa Davao para malalayo na. Nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya bilang chemical engineer. At maliban doon, wala ka nang alam sa pagkatao niya, ganun ba? Siguro nga. Bakit 1 taon siyang nanligaw sa'yo bago mo sinagot? Kasi kagagaling ko lang sa isang hindi niya alam kung paano pa sasabihin sa binata ang karugtong na salita. Sa isang pangit na relasyon na kagaya ng sa atin. No, kahit kailan hindi ko itinuring na pangit ang naging relasyon natin. Naging masaya naman ako kahit na paano sa piling mo. Kaya anong klaseng relasyon ang maitatawag mo sa isang masakit na relasyon? Kasi hinihiling mo sa aking palayain ka kahit mahal mo pa ako. Elijah. Napabuntong hiningang napasandal sa sopa si Elijah. Anyway, huwag na nga yun ang pag-usapan natin. Ang gusto ko lang malaman kung okay lang sa'yo na samahan akong maimbestigahan ang tunay niyong pagkatao. Ha? Well, naisip ko kasi. Mas magiging natural kung ikaw ang maghahanap sa kanya, hindi ba? At least ikaw ang nobya. Sige. Good. And one thing more. Ano yun? I'm not sure pero naisip ko lang. Baka nasa panganib na ang buhay mo sa mga sandaling ito. Ano? Bakit? Kung hindi mga pulis ang may gagawa sa pagkawala niya, posibleng mga kaaway niya. At kung kaaway niya ngayon, baka gawin nila ang lahat para perwisyuhin ang mga taong malalapit sa kanya. And that is him. Napatitig si Jamila sa mukha ng binata. May nalalaman ka na hindi ba? Ayaw mo lang sabihin sa akin. No, wala pa. Come on, Elijah. I know you. Just tell me ano talagang gusto mong gawin ko. Ang gusto ko, ang makasiguro na ligtas ka sa lahat ng sandali. Come with me. Kung may taong makakapagbigay sa iyo ng protection mula sa mga kalaban ni Sin, ako lang iyon. Elijah, naiintindihan mo bang sinasabi niyo? Of course, sa pag-isipan mo. Babalik ako bukas. Kapag nakapagpasya ka na gusto mong sumama sa akin, aalis tayo agad. Nang balisa si Jamila ng gabing iyon, parang may alam na siya. Parang may inililihim siya akin. Pero ano iyon? Tama ba talaga itong ginawa ko na sa kanya lumapit? Dapat nga ba akong maniwala na hindi siya galit sa akin at sa kanya lang ako pwedeng magtiwala? At I see something in his eyes kapag nagtatama ang paningin namin. Parang may iniisip siya. Maring ipinikit ni Jamila ang mga mata at tuluyang nagbalik sa kanyang isip ang isang bahagi ng nakaraan na naging napakasakit sa kanya, ang pagpapasya. Ilang linggo na namang hindi nakikita ni Jamila ang katipan. Ni text o tawag ay wala. At wala siyang magawa kundi ang pasyalan ng condo unit nito, ayusin at linisin.
At kadalasan doon na siya nakakatulog sa pagbabaka sakaling dumating ng hating gabi si Elijah. Ano naman kaya ang hawak niyang misyon at hindi na naman niya ako pwedeng kontakin? For Christ's sake, hanggang kailan kami ganito? Kapag wala siya, kapag nasa isang misyon siya, hindi ko mapigilang matakot at mag-alala para sa kanya. Laging bala ng baril ang nakaamba sa kanyang buhay. Paano ako matatahimik sa relasyon namin? Hanggang makatalugan ni Jamila ang mga katanungang iyon habang nakahiga sa sopa sa condo unit ni Elijah. Kung gaano katagal siyang nailip, hindi alam ng madalaga. Naalimpungatan siya sa masusuyong haplos sa kanyang pisngi. Elijah, hayhan, nakangiting wika ng binata sa kakinintala ng halik ang kanyang pisngi patungo sa mga labi. Elijah, napasinghap na lang siya at ilang sandali ay tuluyang bumigay ang pananabik niya rito dahil sa ilang linggong hindi nila pagkikita. Tila nakalimutan niya ang mga gumugulo sa kanyang puso at isipan. Ang tanging alam lang ni Jamila, sabik na sabik siya sa mga yakap at halik ng nobyo. At kagaya ng dati, ang mga ganong tagpo ay nauwi sa mas mainit na pagniniig sa kapusukan ni Elijah na tila hindi paawat. Elijah no, at kagaya ng dati, sa huling sandali ay si Jamila ang unang nagising-gising. Pinigil niya ang kamay nitong nagbubukas ng butones ng kanyang blouse. Jamila, na-miss kita. Alam ko, bahagya siyang nanulak upang magkaroon ng pagkakataong makabangon. Pero kailangan ko na kasing tapusin ang lahat ng ito eh. Anong ibig mong sabihin? Elijah, nilingani ang katipan. Ilang linggo na naman kitang hinintay. Ilang linggo ako nag-alala sa'yo. Natatakot. Ni-text at tawag, wala na naman. I'm sorry, hindi kasi pwedeng. I know, I understand. Lagi namang ganun, hindi ba? Jamila, but I'm fit up. Bahagyang gumaralgal ang tinig niya. Jamila, it's now or never. Ano bang pinagsasasabi mo? If you really love me, ako ang pipiliin mo. Jamila, pakakasalan mo ako at magsasama na tayo. Pero pihinto ka na sa pagiging agent o maghihiwalay na tayo ngayon pa lang. No, huwag mong sabihin iyan. Elijah, hindi ko na kaya eh. Nahihirapan ako. Sa palagay mo hindi ako nahihirapan? Kapag malayo ako sa'yo, nasa isang mission ako, wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Mahal na mahal kita. Hanggang ngayon naman ay hindi ka pa rin naniniwala na. Naniniwala. Alam ko naman kung paano ka magtitiis kapag pinipigil mo ang sarili mo na tuluyang makalimot. Alam ko na ginagawa mo yun para igalang ang gusto ko. Alam kong pinipilimot mo lang maging kontento kapag nakakatulog tayong magkayakap para lang maibsan ang pananabik mo sa akin. At nahihirapan din ako sa ganoong sitwasyon. Gusto ko na rin namang tuluyang magpangkin sa'yo. Mahal na mahal kita at ikaw lang lalaking gusto kong tuluyang umangkin sa akin at maging ama ng mga anak ko. Ang makasama habang buhay. Pero, Jamila, makinig ka. Bigyan mo pa ako ng ilang panahon. No, it's now or never. Sige, tutulungan kitang magpasya. Bigla siyang yumakap nito. Jamila, kasmi Elijah, yakapin mo ako. Siya na ang kusang humalik sa mga labi nito. Mapusok at humihingi ng katuunan. At kay daliri namang tangayin ni Elijah, pagdaka ay naniilito ng halik. Mas mapusok at mas marugdo. At kagaya kanina, humulagpos ang pananabik nito. Naging malikot ang mga kamay sa pagdama sa kanyang katawan. Naghahanap at humahaplos, kumukubkob at pumipisil. At hindi na ito sinasaway ni Jamila. Hinaayaan lang niya itong makialam sa kanyang katawan. Kahit ang maramdaman niyang paghahantad ng dibdib dahil muli itong pinakailamang buksan ng butones sa kanyang blouse. At kahit masuyo ng inangkin ng mga labi nitong kanyang dibdib habang ang isa pa ay sinasamba ng palad, hindi siya tumutol. Sa halip hinayaan pa rin niyang kumawala ang mga ungol at ting sa kanyang lalamunan. Ipinararamdam niya rito ang tuluyang pagkatupok ng kanyang kahinaan, ang pananabik sa ginagawa nito. Jamila, masuyo nga na sa Elijah ng halos ay mawala na ito sa sarili dahil sa naging pagpapaubaya niya. Hirap na ako. Gusto na kitang maangkin. Sa'yo ako, Elijah. Sa'yo lang. Sige, angkinin mo ako. Bahagya itong natigilan. Pagkabuhay bahagyang lumayo sa kanya at tumitig sa mga mata niya. Yun din naman ang gusto ko eh. But promise me one thing. Pagkatapos yun, pakakasalan mo na ako. Jamila, nantitigil ka na sa trabaho mo. Oh God, napasubsob ito sa balikat niya. Elijah, please, nasasaktan ako sa reaction mo. Masulo niyang hinaplis ang buhok nito. We are doing this to me. Hindi pa ba sapat ang torture na inaabot ko sa... Itigil mong pag-torture sa sarili mo. Just do what you want and marry me. Jamila, hindi ko pa kayang bitawan ang trabaho ko. Natigilan ang dalaga. Pagko ay napabuntong hinangang nalulak upang malis ito sa pagkakadagan sa kanya.
Jamila, kung ganun let me go. Padarag siyang tumayo at inayos ang nabuksang damit. No, napatayo na rin ang binata. Let me go, Elijah. Kung gusto mo akong lumigaya, let me go. Hindi ko na kayang mumuhay na nag-aalala at naghihintay sa'yo. Hindi ko na rin kayang pigilin ang pananabik sa'yo. Ayokong sawli. Ako ang unang bumigay. Jamila, don't do this to me. Mahal kita. Then prove it. Pag-alis ko rito sa unit mo at nagbago ng isip mo na narealize mo na gusto mo na talaga akong pakasalan at susundin ang gusto ko. Alam mo kung saan ako pupuntahan. Maghihintay ako. Then she walk away. Elijah, naghintay ako sa'yo sa bahay ko. 1 linggo, 1 buwan, 2, 3. Hindi ka dumating. Then naisip ko, you're letting me go. Mas mahalaga sa'yo ang mapangarib mong trabaho kaysa tuluyan akong maangkin. And you're hurting me so much. Hindi ko alam kung paano ka bubuuin muli ang puso kong sugatan na nag-akalang ang pagbibigay sa'yo ng ultimatum ang magpapabago sa pasya mo. Marahang pinahid ni Jamila ang mga luhang naglanda sa kanyang pisngi. Ngayon si Elijah na naman ang laman ng kanyang puso at isip, imbis na ang nawawalang nobyo. Mahirap talagang dayain ang puso. Malakas na lagabog mula sa labas ang pumukaw sa pagbabalik tanaw ni Jamila sa nakaraan. Ano yun? Galing sa kusina Agad siyang napaalis sa kama at nagsuot ng robe. Pagkaway lakas loob na lumabas ng kanyang silidala ang baseball bat na talagang inihanda niya sa mga ganoong pagkakataon. Sila lang ng katulong niyang nakatira sa townhouse unit na yun at nagkataon pa na wala ang kanyang kasambahay dahil umuwi sa probinsya. Muli ay isang lagabog mula sa ibaba ang naulinigan niya. Humigpit ang hawak niya sa baseball bat. Pababa ng hagdan ay tinigilan ang dalaga. Masyadong madilim sa salas. Nakalimutan pa niyang iwanang bukas ang ilaw sa lampshade. Pero itinuloy niya ang pagbaba. Oh God, may tao nga yata sa kusina. Agad niyang napansin na bukas ang pinto ng kusina na kanina ay siguradong isinara niya. Muli ay humakbang siya patungo noon. Tinatagan niya ang hakbang, maging ang mga tuhod na nanginginig. Ngunit bago siya nakarating doon, malalakas na kami ang biglang humawak sa kanya sabay tutup sa kanyang bibig. Bitawan mo. Hindi na siya makapalag, hindi na rin makasigaw. Bitawan mo ako. Ngunit patuloy pa rin siya nagwawala. Pero malakas ang mga bisig na bumaliti sa kanya, hindi na siya nakapalag. Tila na siya hihimatayin sa takot dahil sa nakaambang panganib. Pero mula sa bukas na pinto, isa pang aninong paragas ang pumasok matapos iyong balyahin. Agad naman siyang binitawan ng lalaking may hawak sa niya at tinalohong ang bagong tating. Nagpambuno ang 2 anino. Oh God, anong gagawin ko? Tarantang tinakbo ni Jamila ang switch ng ilaw at binuksan iyon. Bumaha ang liwanag sa kabuuan ng sala habang ang 2 lalaki ay patuloy na nagpapambuno. Elijah, agad niyang nakilala ang isa. Elijah, mag-ingat ka. May patalim siya. Sukat sa babalang iyon ay umigkas ang kamao ni Elijah pasapul sa mukha ng kalaman. Tulog na itong bumagsak bago pa naitarak sa binata ang mahabang patalim. Shit, sabi ko na nga. Naiiling na pinusasa ni Elijah ang walang malay na lalaki. Elijah, umiiyak na napayakap si Jamila sa binata. It's okay tahan na. Alam kong mangyayari ito, kaya nagbantay ako sa labas. Masuyong yumakap ang mga braso nito sa kanya. Talaga, nariyan ka lang sa labas. Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Naroon lang sa di kalayon sa loob ng kotse ko. Sapat na distansya para hindi mahalata ni Numan na ang bahay mo ang binabantayan ko. At nakita ko ang lalaking iyan na palihim na pumasok dito. Kaya agad akong sumunod. Nasaktan ka ba? Hindi. Pero sino siya? But I don't know. But don't worry. Malalaman iyan ng mga pulis na tinawagan. Oh Elijah, salamat at dumating ka. Wala nang masabi na muli na lang siyang napayakap dito. It's okay. Wala kang dapat ipaglalasa hanggang nasa paligid ako. Masuyong wika ng binata. Hindi na lang kumibuhos si Jamila. Sapat nang magsiksiyan sa malapad nitong dibdib. And she found haven in his... Nang dumating ang mga pulis at natinawagan ni Elijah, dinala ng mga itong walang malay na lalaki. Just come with me now. Wika ni Elijah sa kanya nang makalis na ang mga pulis. Saan? Kahit saan. Basta makasiguro ako na hindi kanila makukuha. Elijah, ano ba talagang nangyayari? Gaano kadelikado ang buhay ko? Anong connection nito kay Sin? Just come with me. Aalis na tayo rito. Saka ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat ha. Sa huli na pahinuhod na rin ni Elijah ang dalaga na sumama rito. Dinala siya ng binata sa Fentevilla building kung saan naghihintay sa kanila. Sa rooftop ang chopper na sasakyan nila. Saan ba tayo pupunta? Kinakabahan niyang tanong. You'll trust me, right? Oo naman. Kaya nga... So just relax ha. Akong bahala sa lahat. Hindi na lang siya kung magbo ng alalayan ito pasakay ng chopper.
At sa loob ng may kalahating oras na biyahe sa himpapawid, hindi na binitiwan ni Elijah ang kamay niya. Hindi na rin siya bumitiw dito. Ito ang safe house namin. Ang mga star witness na may banta sa buhay ay dito namin dinadala sa Isla Leandro. Nobody can touch you here. Marahang iginala ni Jamila ang paningin sa kabuuan ng sala na iyon. Maganda naman dito, parang rest house sa isang resort. Hindi napigilang komento ng dalaga. Ginawa talaga ang mga unit na ito para maging convenient sa mga dadalhin dito sa isla. Anyway, lahat ng kailangan mo ay narito. Pero kung may kailangan ka pa, just say so, kukunin ko. Yun nga palang kwarto sa itaas ang gagamitin mo. Dito ako sa kwartong nasa ibaba para makakapagbatay parinig ako kung may pangalim na makakalusot. Hindi kumubo si Jamila. Hindi niya maisatinig kung talagang kailan siya mananatili sa lugar na iyon sa pamangalaga ni Elijah. Anyway, umakyat ka na muna sa itaas para magpahinga. Alam kong napuyat ka kagabi at wala ka pang tulog. Kakatukin na lang kita mamaya kapag magdi-dinner na tayo. Sige, ako manghahakbang ng dalaga paakyat nang matigilan siya. Elijah. Yes, salamat. Ngumiti ang binata. I did everything for you. Tila malamig na kamay na humaplos iyon sa puso ng dalaga. At gusto na naman niyang mataranta. Sige, pero mas ginusto niyang tumalikod na lang at takasan ang nakakakabang damdamin na iyon. How it is going? Matigas. Ayaw talagang umamin kahit na anong gawin namin. Naiiling na wika ni Percival. Sa palagay mo kapag nalaman na may nagtangka sa buhay ni Jamila, hindi pa siya bibigay. Wika ni Elijah. Well, ewan ko lang. Ay try natin. Sige. Lumabas na ng silid na yun si Percival para puntahan sa kabilang silid ang biyak. Habang matamang nanonood si Elijah sa nagaganap na interrogation. Ayaw mo talagang umamin. Wala kang mapapala sa akin kung sino makaman. Matigas na wika ni Sin. I really like your guts. Talagang sumailalim ka sa proper timing sa. Ganyan naman talaga kayo, hindi ba? Kaya niyong isakripisyo ang sariling buhay basta para sa paniwala niyo. Kaya nga marami sa inyong pumapayag na maging walking time bomb para lang sa isang mission. Sarcastic na wika ni Percival. Hindi kumibo si Sin. Well, kung hindi mahalaga sa iyo ang buhay mo, hindi rin ba mahalaga sa iyo ang fiancé mo? Natigilan si Sin. Anong ibig mo sabihin? Kagabi pinasok ng hindi kilalang lalaki ang bahay ni Jamila. Tinangkasi ang dukutin ng mga kasamahan niya. Mabuti na lang under surveillance na rin ang bahay niya. Nasaklolohan siya nang nakatalagang bantay sa kanya. Anong lagay siya? Manghayop kayo, huwag niyo siyang gagalawin. Hey, nakikinig ka ba? Hindi kami ang kalaban. Binabantayan nga namin ang noyobya mo eh. Mga alagad kami ng batas. Ang mga kasamahan mo sa grupo ang nagtangka ng masama sa kanya. Siguro nais nilang malaman through her kung nasaan ka na. Anyway, wala namang kinikilalang relasyon ng mga kasamahan mo, hindi ba? Kahit pag-aano kalaki ang pakinabang nila sa iyo, ang isipin nawawala ka na at baka nasa kustodiya ng mga otoridad ang nagpaparanta sa kanila. Marahil ay natatakot silang umamin ka at ituro kung sino-sino kayo sa grupo, hindi ba? Hindi totoo yan. Hindi nila idadamay si Jamila. Napangisi si Percival. Sa wakas, para na rin unamin si nakasama nga ito ng grupo ng mga teroristang kalaban ng gobyerno. Sinadulas ka, hindi ba? Hindi kumibo si Sin. Sin, kung magsasalita ka, bibigyan ka ng proteksyon ng gobyerno. Kapag naituro mo ng mga taong kasama mo at nahuli na sila, pwede kang makipagtulungan sa amin para tuluyan silang makulong. Hindi ba? At ikaw pwede kang bigyan ng amnesty ng gobyerno dahil sa pakikipagtulungan mo sa amin. Hindi ako naniniwala. So ayaw mong subukan na maging normal lang ang buhay mo kung sakali. Ayaw mo na bang matuloy ang kasal ninyo ni Jamila? Muli ay natahimik si Sin. Nanatili lang itong nakayuko habang may parimpayin ang mga mata. Okay, bibigyan kita ng pagkakataong mag-isip. Isang tahimik na buhay kapiling si Jamila o mananatili kang kalaban ng batas. Pagka-uwi ka na yun ay humakbang palabas ng silid na yun si Percival at bumalik sa kinaroroonan ni Elijah. What do you think? Papanig na kaya siya sa atin? Sa lubong na tanong ni Elijah sa pinsan. Well, sa tingin ko, nagtatalo ang kanyang kalooban. Mukhang mahal naman niya si Jamila to the point na nadulas na siya at halos umamin sa kabilang siya sa mga terorista, hindi ba? Oo nga, pero hindi masyadong natutuwa si Elijah sa isiping iyon. Hindi siya natutuwa na may ibang nagmamahal kay Jamila maliban sa kanya. Anyway, babalik na ako sa restaurant. Makagising na si Jamila. Okay, ako mang lalabas na ang binata. Elijah. Yes,
If you really love her until now, fight for her love. Masamang tao si Sin kahit pasabihin na mahal niya si Jamila. Baka ayaw ka bang mapunta sa masamang tao ang ex mo na hanggang ngayon ay laman ng puso mo? Natitigilang napatango si Elijah. Akala mo ba hindi ko naiisip iyan? At akala mo ba isosolik ko pa si Jamila sa kanya? No way. Over my dead body. That's my cousin. Nagkakatawa ng nag-abir pa ng pasuntok ang magpinsan. Mabangong aroma ng nilulutong pagkain ang nalanghap ni Jamila habang pababasi at patungo sa komedor. At kilala niya ang mabangong lutuin na iyon, ang palaya con carne, ulam na paborito nila ni Elijah. Hay mabutit gising ka na. Nakangiting wika ni Elijah nang bumungad siya sa pinto ng komedor. Aakit na nga sana ako para tawagin kay. Upo ka na. Sige, siya nga pala gumawa rin ako ng avocado shake. Hindi what favorite mo ito. Kinuha ni Elijah ang blender na puno ng avocado shake at nagsalin sa 2 baso. Kain na tayo. Sige. Tahimik na silang kumain. Pero alam ni Jamila, dim silang nagpapakiramdaman ng binata. Kahit paano naman nakakain siya dahil talagang gusto niya ang ulam. Ako na maghuhugas ng mga pinggan. Punta ka na sa sala at manood ng TV. Wika ni Elijah. Sasabihin mo na ba sa akin mamaya kung ano talaga ang nangyari? Bahagyang natigilan si Elijah. Sige. Thanks. Humakbang na palabas si Jamila. Tahimik lang na nanonood ng TV si Jamila. Pero wala sa pinapanood ang utak ng lalaki. Minsan pa niyang nililimi ang ginawang pasya ng pagsama kay Elijah sa lugar na iyon. Hi. Napalingon siya sa may-ari ng tinang na pumukaw sa kanyang pag-iisip. Nakangiti si Elijah habang bitbit ang isang bote ng alak. Sa kabilang kamay ay bitbit naman ito ang 2 balot ng sitsirya. Iinom ka? Maangi ang tanong. Konti lang. Sabayan mo ako kung gusto mo. No, ayokong uminom. Ganito na lang sitsirya ang kainin mo habang nanunulog ka. Naupo na ito sa katapat na suba. Nagsimula ng kabahan ang dalaga. Ayaw niya ng ganitong eksena kung ano-anong espekulasyon ang nabubuo sa kanyang utak. Alam niya kapag may lalim na iniisip si Elijah, umiinom ito. Elijah, yung mga tanong ko, sasagutin mo na ba? Hindi niya gusto ang buhay na nakasanayan ni Elijah. Ayaw niyang maghintay at mag-alala sa bahay. So she left him. After 3 years, kailangan pala niya ang tulong nito. At hindi naman siya binigo ng binata. Ibinigay ang tulong na kanyang hinihiling. Then she realized, hindi pa pala siya ganap na nakakalaya sa pag-ibig nito. After all those years, ito pa rin ang laman ng kanyang puso. Ito kaya, siya pa rin kaya ang gusto. Natigilan ang binata. Pagkuway sinalina ito ng alak ang hawak na baso. Nakahanda ka bang malaman ang mga nalalaman ko na tungkol sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Hindi kumibo si Elijah. Sa halip ay tinungga ang alak sa baso. Elijah, ano ba? Okay. I'm telling you kung ano man ang gusto mong malaman. Padalag na inilapag ng binata ang basong wala ng laman sa center table. Pero gusto ko munang sabihin sa iyo ang tunay kong nadarama sa sitwasyong pinagsadlakan mo sa akin ngayon. Ano bang pinagsasasabi? I still love you, Jamila. Bahagyang lumamlamang ang mata ng binata. Elijah, sa palagay mo ba ginagawa ko lang ito dahil lang sa magagandang pinagsamahan natin noon? Tumayo ang binata at lumapit sa tabi niya. Elijah, ano ba? Napasiksik siya sa dulo ng sopa. Jamila, nang iwanan mo ako at pinamili. Pinili kong palayain ka dahil akala kong makakaya kung mawala ka sa akin. Nang ma-realize kong hindi, binilikan kita sa bahay mo, pero wala ka na roon. 6 na buwan na magkalayo tayo. Inisip kong talaga siguro hindi tayo para sa isa't isa, kaya pinilit kong limutin ka na lang. Pero nang magpakita ka uli sa akin, nang malaman kong kasal ka na, it hurt me so much. Lalo akong nasaktan dahil ako pa ang gusto mong maghanap sa kanya. Pero inignora ko yun. Ang makita kay sapat na para lumigaya ang puso ko. Kaya kahit na masakit, stop it. Galit na napatayo si Jamila. Jamila, tigilan mo na yan, Elijah. Ano man ang nadarama mo, sarilinin mo na lang. Everything will not going to be the same again. Ikakasal na ako. Ikinagulat ni Jamila ang sumunod na kilos ng binata. Bigla itong humakbang palapit sa kanya at walang babalang hinapit ang kanyang baywang. Elijah, ano ba? Ngunit tuluyan ang sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. No, bitawan mo ako. Tinangka ni Jamila na manulak, manlaban iiwas ang mga labi. Kumawala sa mga bisig nito. Pero malakas si Elijah. Talagang ginamit ang malalaking bisig para hindi siya makaalpas. At ang mapusok na halik na ipinagkaloob nito sa kanya ay may niliklikha ng kakaiba sa kanyang mga pandama. May nagigising ng mga kiliti.
umunting sisyon na nakakapagpalimot. Nagpapalipad sa matitinong bahagi ng kanyang utak. Kagaya noon, kapag kayakap niya si Elijah, kapag ang kinito ang mga labi niya, kapag humahaplos sa kanyang katawan, ang animo nagbabagahan itong mga palad, tiya siya alipin na napapasunod na lang sa mga nais nito. Kagaya ngayon, nanlalambot na ang kanyang mga tukod. Humihina ang kanyang mga depensa. Nagugustuhan niya ang lahat ng ginagawa nito sa kanya. Hanggang tuluyan siyang bumigay. Yumakap ang mga braso niya sa liing nito. Tinutungo ng mahalab na halik. Hinayaang maglapat ang mga katawan nila. Madama ang init ng isa't isa. At iyon ang hudyat na hinihintay ni Elijah. Marahas at may pagmamadali nitong pinangko ang dalaga at dinala sa silid nito. Hindi na nakatutol si Jamila kahit na-aware siya sa ginagawa nito. Sobra pala ang naging pananabig niya sa mga yakap ng dating katipan. Kaya ngayong muli niya itong nakaliig, ay tila nawalan siya ng pakialam sa lahat. Ang saluhin ng malambot na kama ang magkayakap nilang katawan, nang isa-isang mahubad ang mga saplot nila sa katawan. Ipinikit na lang niya ang mga mata at inihangga ang sarili sa maaari pang maggawa. Wala na siyang balak na sawayin ito. After all, dapat ay noon pa niya hinayaan si Elijah na gawin iyon kahit pa walang kasal. Jamila, mahal kita. Masuyong anas ng binata. Mahal pa rin kita, Elijah. Talaga. Kaya tayo narito, hindi ba? Oh, Jamila, I love you. I won't let you go again. Sumpa ko iyon. Sa kamarahan itong gumalaw. Napakapit ang mga diliriri niya sa likod ng binata. Daman niyang sumisigid na kerot sa buong niyang pagkatao. Pero wala siyang balak na dumaan. Ayaw na niyang huminto pa si Elijah sa nasimulan na. Nagpalutuloy na ito sa marahan at maingat na paggalaw. Hanggang magtagumpay itong magkaisa ang mga katawan nila. At sa kabila ng nakakarinding kirot. It makes her feel good. Gusto niyang pakiramdam na tuluyan itong nasakop ang buo niyang pagkatao. At ang pagtitiis ay unti-unti na rin napalis. Hanggang sa uli, naman na niya ang nabubuhay na umunting kiliti at kilig sa bawat himaymay ng kanyang buong pagkatao. Kaya maya-maya lang, nagsimula na rin siyang gumalaw, sumasalubong sa katawan ni Elijah. At dahil doon, mas naging panghas na si Elijah, tila wala na ang pag-iingat, mas kinonsinti na ang sariling kahinaan, pananabik. Jamila, please forgive me kung hindi ko ipinaglaban ang pag-ibig natin noon. Maliliit na halikang iginawa ni Elijah sa hubad na balikat ng dalaga. Pero hindi na mauulit iyon. Hindi na ako papayag na mawala ka sa akin ngayon. Elijah, pabuntong hiningang nilungin ni Jamila ang binata. Anong ibig mo sabihin? Marry me, ha? Okay, iiwan ko ang trabahong ayaw mo. Mabubuhay na tayo ng tahimik at maayos. Nagawin mo yun para sa akin. Dapat ay noon kapag ginawa iyon, hindi ba? Hindi ka na sana nawalay sa akin. Pero ikakasal na ako at nawawala lang siya, kaya hindi pa natutuloy. Then why did you let me do that? Because you still love me, right? Oo, pero Jamila, hindi sisinang lalaki para sa'yo. Wala siyang karapatang angkin ka. Anong ibig mong sabihin? Jamila, isa siyang terorista. Ano? Kabilang siya sa isang grupong gumagawa ng mga bomba at nagpapasabog sa mga lugar kung saan nadadamay ang mga inosenteng tao. No, kahit hindi ko ganun kamahal si siya, hindi mo siya dapat siraan sa akin. Mahal niya ako at alam kong mahal ka niya, pero hindi ko siya sinisiraan lang. Totoo ang sinasabi ko. Ang autoridad ang kumuha sa kanya sa airport. Hinuli siya at iniimbestigahan para umamin kung sino-sino ang mga kasama niya sa grupo. Elijah, baka nagkakamali ka lang at matibay ang mga ebidensya. At kanina habang tulog ka, tumawag sa akin ang pinsan kong si Percival. Umamin na raw si Sin kung sino-sino ang mga kasama niya. Oh God, hindi pa rin na naiwasang manlambot sa natuklasan. And the good thing was, hindi ka napasubo sa isang kagaya niya, hindi ba? Napaiyak na lang siya at napasiksik sa dibdib ng binata. Kahit na masamang tao si Sin, alam niyang minahal siyang talaga nito. Pero tama si Elijah, hindi si Sin ang nararapat sa kanya. Salamat sa pag-ibig mo, wika ni Jamila. Salamat din sa konting pagmamahal na ipinadama mo sa akin, wika ni Sin. But I'm letting you go. Hindi ako ang pag-ibig na para sa iyo. Kung sana ay nakilala na kita noon pa. Anyway, gagawin ko ang pagtestigo laban sa mga kasamahan ko dahil gusto kong ituwid ang mga mali ko at bahala na kung anong mangyayari sa akin. Ipagdarasal kita. Salamat. Doon natapos ang pag-uusap nila ni Sin. Nang lumabas siya sa kinakukulungan nito, naghihintay sa labas si Elijah. Okay na kayo? Nakangiting tanong ng binata. Yeah, naaawa ako sa kanya pero wala na akong magagawa.
Yes, nagkasala siya. Kailangan niyang pagdusahan iyon. Hinawakan ni Elijah ang kamay niya at inakay na siyang palayo roon, patungo sa magandang buhay na para talaga sa kanila. Ilang araw na lang at ikakasal na sila ng binata. Mas magiging maligaya ni sila sa piling nito. At mula sa araw na ito, hindi na nihihilingin kay Elijah na palayain siya dahil